Gusto ng asong ito na pumunta sa ilog para uminom ng tubig. Ngunit hindi sinasadyang natapakan niya ang isang puno ng driftwood. Nang kumalma ito, napagtanto nitong naanod na pala ito sa gitna ng ilog. Natakot at nag-aalala, dahil ito ay karaniwang hindi marunong lumangoy. Sa oras na ito, isang loro ang nagkataong lumipad pababa mula sa langit, at nakumbinsi nito ang tuta na okay lang na tumalon pababa. Ngunit ang tuta ay hindi nangahas, maaari lamang siyang gumala sa mga driftwood. Nang makitang nag-aalangan pa ito, kinailangan itong tulungan ng loro at itulak ito sa tubig. Sa hindi inaasahang pagkakataon, madali itong lumangoy sa ilalim ng tubig, at mabilis at ligtas na lumangoy sa pampang. Sa pagtingin sa gawin ng tuta, alam ng loro na ito ay isang alagang aso na tumakas. Tiyak na, natuklasan nito na ang tuta na ito ay walang alam at maaari lamang umunguya ng mga sanga ng puno kapag gutom. Maaga o huli ay mamamatay siya sa gutom, kaya nagpa siya ang mabait na loro na dalhin siya upang mahuli ang isang liebre. Ngunit ang bilis ng kuneho ay hindi masyadong mabilis, ang tuta sa wakas ay nahuli ng isa pagkatapos ng maraming pagsisikap. Ngunit ang kuneho ay masyadong cute, kaya sa huli ang tuta ay hindi maaaring maging malupit. Ngayon na walang pagkain, ang gutom na tuta ay maaari lamang umunguya ng lumot sa mga bato. Nang makita kung gaano ito kaawa-awa, kinailangan itong dalhin ng loro sa mga bundok na nalalatagan ng niebe upang makita ito. Ngunit pagkaraan ng ilang hakbang ay nakaamoy ng kakaibang amoy ang tuta. Nang tumingin siya sa unahan, napagtanto niya na ito ay isang kawan ng ligaw na kabayo na tumatakbo. Hindi pa nakita ng tuta ang eksena